Opo, at dito makikita natin ang kaibahan ng ni Marcos Jr. tsaka nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi naalala ko, nung panahon na nakaupo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di po ba merong nagtangka na siya ay patayin, di ba? Sa social media, hinanap yon ng otoridad. Pero nung sinabi niya, hindi, pabayaan ninyo, karapatan niya na kung hindi siya satisfied, tapos na. Yeah. Dito sa panahon ngayon, ang pinaka-latest nga, iniimbitahan ang mga vloggers po at lahat, like kagaya din po sa pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte, yung mga ganun na siniseryoso nila lahat at talagang parang hinahanapan talaga ng butas para meron lang mausig laban dito sa mga Duterte, Doc. Yung kagandahan kasi doon, Admar, na nakikita ko, Admar Jade, mga kababayan, mahirap talaga nakaaway ang mga Duterte. Kailangan mo talaga mag-imbento ng issue sa kanila kasi hindi naman sila magnanakaw. Grabe, pwede mo bang yun? Hindi talaga. So nag-iimbento sila, no, na yung confidential fund, yung ganyan, yung joke na ganyan, di ba? So, yung tungkol sa war on drugs, that something like 88 to 92% of Filipinos approved of and grateful for and asked for. They're crying for it, di ba? So, napakahusay kasi ng mga leaders ito. So, kailangan mo mag-imbento kahit na magmukha ka ng syunga, di ba? Kailangan mo mag-imbento kapag ang Duterte ang kalaban mo kasi wala talagang issue itong mga ito. Ang lilinis ng mga ito, no? Si PRRD at si Vice President, wala kang mahahanap dyan kasi totoo mga lingkod bayan. At saka yung puso dyan sa pagsisilbi. No? So, nakapunta na ako sa bahay ni PRRD. No? Nakita ko na rin yung bahay ni Vice President. Hindi ito bahay ng mga taong nagnakaw sa Pilipino. Nagsisiksikan pa nga kami sa pick-up truck ni PRRD. No? So, hindi siya ganon. So, nakakatuwa kasi when I go to the house of PRRD, talaga sa totoo lang naiiyak ako kasi this is a house of a man who had the opportunity to steal trillions, billions from the Filipino people, and yet it's obvious that he didn't. No? So I'm very happy to tell the Filipino people that once we had the president who loved us so much, and he was such an amazing leader that he really all other leaders because he did not steal a centavo from the Filipino people. So meron tayong naging ganon. So kailangan mag-imbento ka, kailangan magsabi ko, EJK, ganyan, di ba na approve naman ng Filipino yung war on drugs na yon. Bumuti kasi ang buhay, pwede yung mga anak mo ay umuwi ng late, etc. Hindi ka natatakot. O ano pa sabihin nila, yung mga joke na ganyan, pinapatulan nila na 99% ng Pilipino ay naintindihan na joke. So mag-iimbento ka, magmumukha ka talagang tanga. No? Pero kasi itong mga taong ito, wala talaga silang kahihiyan. Hindi sila nahihiya na nagmumukha silang tanga. Tsaka siguro lasing na lasing sila sa kapangyarihan. 'Di ba? Yung kasabihan na those whom the gods wish to destroy, they first make mad. Gusto kang sirain ng Panginoon, gagawin ka munang buang. So nabubuang tong mga ito.